Eto pong linggo na ito mga bossing, simula po nung paglabas po ni Mawanay. Ay, sandali! Sino ba? Ano pangalan nun? Mawanay tuloy. Nagkamali ako. Sorry. Ano apelido nun? Yung paglabas ni Gotesa, mga kababayan, pinagtatalunan ho kasi yung patungkol ho doon sa notaryo. Sabi ko nga ho sa inyo, si Marcoleta hinahamon yung abogado. Hinahamon yung abogado na pumunta doon sa Senate Blue Ribbon Committee at dalhin yung kanyang pantatak ng pangnotaryo para daw patunayan niya na nagsasabi ng kasinungalingan yung abogado na yon. Sabi ho mga kababayan, dali mo yung pangnotaryo mo, no? At dito natin tingnan kung parehas na parehas ba. Sabi ko naman mga kababayan, ang dali-dali hong gawin sa recto noon. Di ba? Easy ho dalhin sa recto yun. Ano gagawin? In-explain ko kagabi, ulitin ko lang para doon sa hindi pa nakapanood nun. No? Ang gagawin lang, simpleng-simple ho. Yung, kunyari, sila Marcoleta, merong lumang dokumento, merong lumang dokumento na may notaryo nung lawyer na yon. Gugupitin lang yun. Kung luma na, kung hindi na kinakailangan. O kaya, ang gagawin, isi-xerox yung original copy at pagkatapos paglalapatin. Isi-xerox yung original copy tapos kukunin yung Xerox. Yung Xerox gugupitin, no? Pag ginupit ho, mga kababayan, syempre, eto na lang yung notaryo. Tapos, yung pinaka-notaryo na yan, para sakto, yung pinaka-sukat, itatapal ho doon sa rubber. Yung rubber na kulay loob ng bag ng Louis Vuitton. Ganyan, itatapal. Goma yun eh. O, tapos, i-imprenta doon. Pag inimprenta na, saktong-saktong sukat to, mga kababayan, makukuha nyo. Pati yung saktong letra, pati ho yung mga markings niyan, pati po yung mga pagguhit-guhit niya. Bakit to? Kasi parang sinerox mo lang din yun doon sa goma. No? Ngayon, pag dinala, ipinantatak, parehas na parehas. Kaya ho, kahit yung hamon ni Marcoleta na dalhin po yung pangnotaryo, mga kababayan, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, wala pa din hong visa. Wala pa din pong visa, no? Kasi parehas na parehas din po eh. Alam naman po natin diyan sa recto, mga kababayan, yakang-yaka at kayang-kaya gawin yan, mga bossing. Eto payo ko sa inyo, hindi dapat tayo nagtatalo-talo dyan eh. Alam nyo kung hindi tama itong nagkomento. Hindi dapat tayo nagtatalo-talo ngayon. Hindi tayo nagkakaroon ng iba't ibang opinyon. Kung ang ginawa po, mga kababayan, eto na lang daw. Dapat si Jimmy Bondoc na lang daw ang pinagnotaryo nila para magkatrabaho naman daw si Jimmy Bondoc. At least lawyer na yan, di ba? At least lawyer na yan. Kahit pag notaryo, meron ng trabaho. Tama nga naman. At hindi tayo mag-iisip na hindi natin iisipin, naku, peki yung notaryo na yon. Naku, kung saan pinagawa lang yan. Kasi alam naman natin na si Jimmy Bondoc, alaws naman ginagawa. At alam natin na lawyer naman, si Jimmy Bondoc, yakang-yaka niya na magnotaryo. Di po ba, kesa parali-rali, kesa kung ano-ano ang sinasabi sa social media, at least eto, nagnotaryo, sa mga DDS, sa witness ng mga DDS, may trabaho. Hindi mo ako gumawa yan, mga kababayan. Nakita ko lang yan doon sa post. So at least, nabigyan ng trabaho, may saysay. Di po ba, sabi naman nung nag-repost, oo nga naman, kawawa. Dapat si Jimmy Bondoc na lang. Kasi tayong lahat, mga kababayan, alam naman natin na si Jimmy Bondoc ay DDS. Hindi na natin iisipin na, naku, baka kung sino-sino lang ang nagnotaryo niyan. Naku, baka kinopya lang yan. Hindi na tayo nag-iisip na sila Marcoleta pumunta ng recto para magpagawa ng pangnotaryo. Diba? Kasi alam natin, kakampi nila yan. At the same time, abogado yan. At least, kahit papaano magkakaroon ng unang trabaho si Boss Jimmy. Diba? Tama nga naman yung nag-post. Kayo, kung saan-saan pa kasi nagpupunta. Eto naman, may mga lawyer kayong mga
kakampi dyan. Di ba? Pero mga boss, yung paghamon ni Marcoleta at sinasabi ni Marcoleta doon sa lawyer na yon na kesyo daw ho, ako magpo-prosecute sa iyo kapag ka napatunayan na ikaw ay nagsisinungaling. Ganun po kasi yung pagkakaintindi ko eh. No? Ganun kasi yung pagkakaintindi ko. Ako magpo-prosecute sa iyo kapag ka napatunayan na ikaw ay nagsisinungaling. Yung pananakot niya yun, hindi uubra yun mga boss. Yung paninindak na yon, hindi uubra yun mga kababayan. Wala ho yun. Ano? Bakit? Sabi ko nga ho sa inyo, napakadali at easy lang ho mga bossing na dalhin sa rekto yung kopya ng notaryo na yon, tapos uukitin lang nila sa goma yun eh. Goma po yung pantatak na ganun eh. Di ba? Dapat alisin na si Marco Lloyd. Uy, ano yan? Sa Blue Ribbon, pampagulo lang. Hindi pwede, boss. No? Kung babalik natin, kung titignan natin, pagbabasihan natin, yung sinabi ni Ramon Tulfo, no? Ako kasi mga kababayan, talagang nung unang nakita ko yung post ni Ramon Tulfo na merong isang mambabatas na tumanggap ng 120 million. Huwag kang magagalit, Marcoleta, ha? Iniisip ko lang to, maaaring mali o maaaring tama. Di ba? Unang inisip ko talaga si Marcoleta yun, mga kababayan. Although, in fairness naman, no, sinulat doon ni Ramon Tulfo, hindi si Marcoleta ito. Di ba? Hindi si Dante Marcoleta ito. Pero ako, yun yung una ko naiisip. Kung yun ang pagbabasihan natin, malabuhong bumitaw si Marcoleta. Malabuhong bumitaw yon mga bossing. Aba, kung totoong napunta sa kanya yung 120 million na ine-ebas ho ni Ramon Tulfo. Sayang naman yun kung marerepand. Sayang naman yun kung ibabalik, di ba? Malay nyo ang usapan doon. Eto ulit, Marcoleta. Yung sinasabi ko, iniisip ko lang, maaaring totoo, maaaring hindi. Di ba? Kung ang 120 na yon, 120 million is para mapasok sa witness protection program ang mga diskaya, yun ang pinag-uusapan ho. Malabo ho. Di ba? Alisin ko na ho ito mga kababayan. Sa susunod, kapag kinakailangan nyo ng notaryo, baka naman, nandiyan si Jimmy Bundok, huwag nyong kalimutan. Hayaan yung siya na yung gumawa ng mga trabahong ganyan. Alisin ko na ho ito mga kababayan. Ngayon, nasaan na ba tayo? Eto. Kay Marcoleta, naku, ito puro ICC, ICC, ICI. Saan muna ba tayo? Hindi ko alam kung saan pupuntahan eh. Eto muna. Tingnan muna natin yung sabi ng mga diskaya papasok ng DOJ. Gusto po.